Grabe, nung isang araw, I think nasa 33 degrees Celsius lang yun naranasan natin. Ngayon umabot sa 43. Grabe, 44 pa nga yan kanina nung nalimpukatan ako. Pag dito ako bumaba, tatlo yung sasakyan dito, tatlo na dati kanina, isa or dalawa lang. So, nahihiyarin akong lumabas. O, diba? Hello mga ka-doers, kamusta kayo? I hope everything is fine. Kung bago ka dito, ako nga pala si Fredo, and dito ako nakatira sa kotse ko, and I'm doing stealth camping, boondocking, car camping, urban camping, kung ano ang camping na available. Pero sa ngayong araw at sa mga susunod pang araw is mapapadalas tayo mag car camping, stealth or urban camping, or boondocking, kung ano man ang tawag. So as you can see, dito tayo ngayon somewhere in Imus, Cavite. Okay? And for the first time, we're gonna do an urban camping dito sa talagang busy na street. And hindi lang naman ako yung nakikita ko dito na humihinto dito just to have some rest and continue yung biyahe nila. Pero today, ngayon, since galing tayo ng night shift kagabi habang sinushoot ko to ngayon, is we're gonna try to have some rest and para magkaroon tayo ng lakas kasi may shift din tayo mamaya. Okay, so bago ang lahat, kailangan na muna nating mag-transform si Mira. Kailangan na natin siyang i-transform muna into stealth camping mode. Okay? So combination ng stealth at urban camping yung gagawin natin dito. Okay, so kung bago ka rin dito and bago ka ito car camping, stealth camping is a style of camping na discreet, na hindi malalaman ng iba na nagka-camp ka dito or nasa loob ka na sa sasakyan. Urban camping naman is more on ano siya, nasa city ka, open parking, sa mga walang medyo may attention. Kumbaga wala ka dun sa talagang campsite na camping area talaga siya, katulad ng ginagawa natin ngayon. So combination siya dahil kailangan din nating i-set up. So makikita rin tayo dito na nag-set up ng ano. Kaibahan lang is syempre wala tayong tent, hindi tayo magte-tent dito kasi nga ayaw natin mag-attract din ng so much attention, tsaka for our protection na rin. So tara, samahan niyo ako.
Well, ito ang urban camping mga doors. Sari-sari mga sasakyan ang dumadaan. And it is an active driveway talaga kung makikita nyo. And wala namang bayad ng parking dito. As long as kung oras mo gusto, wala rin namang signage dito na matutuwa ka. So, I think it's okay naman na mag-park dito. Hi! Hi sa vlog. Hello. Okay, so nandito na tayo sa loob ng kotse natin. So kung maririnig nyo, active driveway ito. Ito yung view natin from sa loob. Ayan. Okay, so may kurtina naman tayo dito. Tsaka mosquito net yan. Para hindi tayo pasukin ng alikabok. Tsaka so kita nyo yan. Active driveway. So good luck sa atin kung matulog tayo dito. Kasi may duty pa tayo mamaya. Okay, so kailangan na natin maging komportable dito talaga. Okay, send natin ang ating Clock mode. yeah, so it's 10:08 AM na. And then narinig natin yung ingay dito. Good luck sa urban/stealth camping natin ngayon. Since yun nga, nasa public tayo, dito ako makakapag-BS. Siyempre hindi sa labas. Wala rin naman ako pang nakikita na public CR pa dito. Mayroon parang establishment sa gawing harapan, pero siguro some other days magbibuild din tayo ng rapport doon para the next time na mag-camp tayo dito, emergency, tawagin tayo ng kalikasan, meron tayong tatakbuhan. So yun, dagdag ko na rin sa mga gustong mag-try din ito, gumaya sa trip ko, is usually pag poporma na ako dito sa loob, is katabi ko na lahat ng mga kailangan ko. Ito, mga bihisan ko, yan, mga chargers, wires, ito yung power station ko, unan, tubig, and kung gusto nyo mag-trip ng snacks, pwede na kayo magtabi dito, para kasi limited lang yung space natin. So dapat yung mga essentials na kailangan nating kuhanin or gusto nyo dukutin is ma-access nyo kaagad. Yun. Kung lang naman gusto nyo na i-try din yung trip ko. Okay. Short. And syempre, wag natin magkalimutang mag-lock. Safe tayo. Okay, so tulugan na. Good night. Ito na nga yun mga ka-tours, no? Ito na nga yun na-expect natin. Ginising tayo ng init. Grabe, nung isang araw, I think nasa 33 degrees Celsius lang yun naranasan natin. Ngayon umabot sa 43. Grabe, 44 pa nga yan kanina nung nalimpukatan ako. And siguro ito, hindi ko alam kung anong sasakyan yung nasa tabi ko, pero may mga naririnig akong tao at saka sasakyan din na maingay. Hindi ko alam kung nasiraan ba sila ng sasakyan o nag-layover lang din sila dito. Hindi ko naman din buksan yung kurtina, nahiya ako. Baka pamaya pagbukas ko ng kurtina, nakatingin sila sa akin. Pero ito narinig, I think parang truck to, breakdown. And ang masasabi ko lang sa ano natin ito, sa experience natin ito, iba pa rin talaga yung lamig at comfort na nabibigay ng nature
temperature kahapon. 33 degrees Celsius yung naranasan natin. Pero dito umabot ng 44. Although may mga puno dito sa ibabaw natin, dito sa tabi natin, mga puno dito, iba pa rin yung shade na nabibigay ng nature na tinambayan natin ng isang araw. Tingnan natin kung ano bang sasakyan naman dito. Mukhang bukod dun sa truck na naririnig ko kanina, may kotse pa dito nakatabi. Yung pa yung naririnig ko na umaandar yung aircon. Siguro inaantok or what. Ayun. Yun lang masasabi ko. Ang init. Dito rin pala, nagulat din ako. Dito sa kabila kasi napahangin ako. Hindi ako ng exhaust dito. Meron pa palang isa pang sakyan dito sa kabila. Ayun. May pick up pa pala dyan sa kabila. Akala ko dito lang katabi ko. May e-bike pang isa. So talagang marami talagang tumatambay dito sa open parking area pala na to. Akala ko ako lang ang nag-urban camp, pero mukhang ano talaga, parang lay-by talaga siya ng mga bumabiyahe na sasakyan na gustong maghanap ng pahinga. Ewan ko lang yung kabilang pickup. Joke lang, peace. Ganito pala yung feeling nito. Naiiyak kang lumabas kapag galing ka ng urban camping or stealth camping. Combination na rin naman. Pag dito ako bumaba, tatlo yung sasakyan dito, tatlo na dati kanina, isa or dalawa lang. Tatlo na ngayon. Dito naman sa kabila, meron namang pick up dito. So, nahihiya rin akong lumabas dito sa kabila. Pero since dito, isa lang naman makakakita sa akin. And at the same time, sabi nga ng isang idol ko, sila dapat yung ma-intimidate sa'yo kasi ikaw yung nag-vlog, hindi yung ako yung dapat ma-intimidate sa kanila. Okay, so for you guys, I'll do it. Kasi kailangan ko na rin gumayak at kumain dahil may pasok pa tayo mamaya. So para mawala muna yung init natin dito, first I'll start the car. Yeah. Oh, diba? Siguro nila nung mga kanina pa nandito. May tao pala dyan. So kailangan ko munang unahin tanggalin yung mga blinds ko. I mean yung mga hindi. Siguro dito ako galing muna. O diba? Para hindi makita ng mga tao na yan ako galing natulog. Ito ako sa kabila. Okay. Aray ko. Okay. Diba? Yung laki ko na ito. Kasya ako. So konting takip lang naman yung kailangan kong tanggalin dito. Okay lang naman mahulog to. Siyempre dito yung likod kailangan kong tanggalin to. Okay, ito kasi okay. And siyempre this one. Okay, so wala na tayo sa stealth
Tumigayak na and make a living. Let's go! Bye guys! Grabe, lamig pala ng aircon. Mayroon palang malapit na tindahan dito. Pinwestuhan natin. Yan. I think kasi binlog ko to kasi public naman to. So I think sa mga manonood dito is hindi na bago itong lugar nito kung saan may mga humihinto. Kaya ito binlog ko na rin. And ayun, dagdag sa mga experience natin bilang isang car dweller, yung experience natin yung naniniwala ako na sa bawat dumarating na sitwasyon sa buhay natin ay meron tayong dapat matutunan. Minsan, agad nating nalalaman. Minsan naman ay hindi. Pero kung ano pa man ito, handa ko itong harapin at tanggapin. Minsan kailangan na lang natin enjoyin ang proseso ng buhay. Dahil lahat naman ay pansamantala lamang. Samahan ninyo ulit ako sa mga susunod pang car dwelling episodes natin. Mga ka-doers, always remember, huwag kayong mawawala ng hope, humility, at happiness. Peace out.